Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hello po, Team Johnny! At ako na naman po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Natuwa ako nang may makita kong nilagang baka sa lamesa. Umuusok ito sa gitna ng hapagkainan. Mabangong-mabango ang amoy ng baka at mais. Dahil sa matinding pagkatakam at gutom ko, inabot ko ang mangkok at isinawsaw doon ang kamay ko. Dinukot ko yung karne at mais. Pagkakuha ko ng mga ito, agad ko itong nilagay sa plato ko. Kumuha ko ng kanin, hinaluan ko ito ng sabaw at sumubo. Habang inunguya ko ito, naramdaman kong may sumabit na karne sa pagitan ng mga ngipin ko. Hindi na ako nag-abala pang gumamit ng toothpick. Ginamit ko ang kuko ng hintuturo ko. Inilabas ko ang hibla ng karne. Tinignan ko muna bago ibinaba sa gilid ng plato ko. Ang mga kapatid ko, si mama at papa, nakatingin lang sa akin. Pansin kong nakakunot ang mga noo nila. Oh, ano ba? Bakit ba kayo nakatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha ha? Milet, anak, pwede bang gumamit ka naman ng kutsara? Yung kuko mo kasi ang dumi. Si mama naman mas masarap ang kumain gamit ang kamay. Tsaka hindi naman ako naghawak ng lupa kanina eh. Hindi ito madumi wala tong bulate. Ano kasi, nakakawalang gana panoorin anak. Nakakadiri. Ang arte nyo naman. Di wag nyo akong panoorin. Di nyo naman plato ang plato ko eh. Ba't naman kayo mandidiri? Sumubo ako ulit. Wala akong pakialam sa sinasabi ni mama. Basta ako, masarap ang kain ko. Tumayo ang kapatid kong si June. Inilapag niya ang kutsara niya ng malakas at saka tumalikod. Umalis siya nang di man lang lumilingon sa akin. Pero wala akong pakialam. Tinapos ko ang pagkain ko, dinilaan ko ang mga daliri ko para masiguradong walang natitirang kanin. Pagkatapos, pinunasan ko ang kamay ko sa dulo ng suot kong damit. Medyo matigas na nga ang tela dahil sa dami ng dumi na napahid ko roon noong isang araw pa. Pumunta ako sa sala at umupo sa sofa. Naramdaman kong kumati ang bandang likod ng tenga ko. Kinamot ko yun ng malakas. Nakita ko ang dumi na nalaglag mula sa anit ko. Pinagpag ko ang mga yun tsaka prenteng inayos ulit ang aking pagkakaupo. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto sa sala at nakita ko si Sandra, ang best friend kong mukhang model ng shampoo commercial. Pumasok siya na amoy baby powder at sabon. Hoy, anong ginagawa mo dito? Wala naman. Makikipagkwentuhan lang sana ako eh. Hindi ka na kasi lumalabas ng bahay niyo eh. 3 araw na kitang inaabangan sa tambayan. Ano bang nangyari sa'yo? Nangyari? Wala tinatamad lang akong lumabas. Teka, ano ba yung amoy na yun? Bakit parang ang baho? Ikaw ba yun? Ay, grabe siya! Ako kagad. Baka yung naaamoy mo ay yung ulam namin. Nagluto kasi ng nilagang baka eh. Hindi nilaga ang naaamoy ko eh. Iba to. Amoy hindi naligo ng matagal. Milet, ilang araw ka na bang hindi naliligo? Ewan ko. Hindi ko na mabilang eh. Bakit? Importante ba yon? Siyempre importante yon. Tignan mo nga ang sarili mo. Yang buhok mo ang gulo-gulo. Yang mga kuko mo. Naku, nakakadiri na. Mahahaba at madudumi na. Hindi ka ba nahihiya ha? Nahihiya? Para kanino? Para sa'yo? O para sa kapitbahay? Bakit ko pipilitin maging malinis kung masaya naman ako ng ganito? Kakaiba ka rin Kailan naging masaya ang pagiging dugyot? Alagaan mo naman ang sarili mo. Pahalagahan mo. Hindi ka ba nangangati niyan? O hindi ka ba naiirita sa sarili mong amoy? Sanay na ako. Tsaka ang totoo niyan, nakakatamad talaga eh. Masyadong maraming proseso ang paglilinis ng sarili. Magbubukas pa ako ng gripo, magkikiskis ng sabon, magbabanlaw tapos magpapatuyo. Sayang ang tubig, sayang ang oras. Sayang ang tubig? Seryoso ka ba? Alam mo, mas mahal pa nga ang pagpapagamot kapag nagkasakit ka dahil sa dumi na yan, Milet. Ang baho mo na talaga. Kahit nakaupo ka dyan at ako rito, naaamoy ko eh. Tapos nasusuka na ako. Di lumipat ka ng upuan. O kaya naman, umuwi ka na lang sa inyo nang di ka nakakaamoy ng mabaho. Ang arte-arte, hindi naman kagandahan. Sus, hindi naman yun ang solusyon eh. Ang solusyon, maligo ka. Please naman, pwede mo bang subukan kahit ngayong araw lang? Sige na. Ayoko nga.
Bakit bang hilig mong makialam sa buhay ng may buhay ha? Dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Nakikita ko yung mga tao sa labas kapag nakikita ka nila. Nilalayuan ka na nila eh. Hindi mo ba napapansin yun? Wala akong pakialam sa kanila. Ang importante, nakakahinga ako no? Nakakagalaw at hindi ko kailangan ng approval ng ibang tao para mabuhay. Hindi yan approval. Basic yan. Basic human decency. Ang dumi-dumi ng mga kuko mo oh. Ang itim. Paano ka kumakain yan? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mong dumi? Hoy, dumi lang to no? Hindi naman to nakamamatay. Nagkamay lang nga ako kanina eh. Buhay naman ako no? Mariing pumikit si Sandra sa matinding pandidiri. Huminga siya ng malalim at napailing na lang habang tinitignan ang kabuuan ko. Bahagya siyang umatras palayo sa akin. Halatang tila nawawalan na rin siya ng ganang makipag-usap sa akin. Pero hindi naman siya umalis. Tila sinusubukan pa niya akong lalong asarin. Nakakasuka ka na, promise. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan ka. Dati ang hilig mo naman mag-ayos. Laging bago ang damit mo, mabango ang pabango mo. Ano bang nangyari ha? Wala naman nangyari. Basta ko nilang na-realize na wala naman tong point. Magpapabango ka, pagpapawisan ka lang din naman. Maliligo ka, dudumi ka rin naman sa susunod na araw. Cycle lang to eh. Sayang ang effort. Mas masarap matulog nang walang iniisip. Ganon? Paano yan? Gusto sana kitang yayain lumabas eh. Pero paano kita isasama kung ganyan ka? Di wag mo akong isama. Sinabi ko ba sa'yo na isama mo ko? Hindi, pero gusto kitang isama eh. Kasi best friend kita. Pero Milet, hindi ko na kayang amoy mo eh. Sobrang tapang. Parang amoy patay na daga ka na. Ay! Sobrang OA naman nun ha. Alam mo, hindi naman talaga ako naniniwala na mabaho ako eh. Kasi yung naaamoy nyo, natural scent yun. Hindi yan natural scent ha. Amoy bulok yan. Please, pakiusap, maligo ka na. Kahit ngayon lang. Kung gusto mo ako magpapaligo sa'yo kung tinatamad ka. Effortless ka na nun eh. Ako nang magkukuskus ng madumi mong katawan. Ako na rin ang magpuputol ng kuko mo. OA na kung OA pero pwedeng ako na rin ang mag-toothbrush ng ngipin mong madilaw. Ayoko pa rin masyadong malamig ang tubig. Tsaka okay pa naman ang pakiramdam ko eh. Ang kulit mo naman. Yung aso ko nga 2 beses maligo sa isang araw. Tapos ikaw na tao, ayaw mo. Hoy Milet, hindi ka hayop pa. Ang hayop pwedeng hindi maligo pero ikaw tao ka. Ayoko nga. Bahala ka na nga. O sige na, aalis na ako. Babalik ako dito sa 1 linggo ha. Sana pagbalik ko, nakaligo ka na ha. Umalis siya. Naiwan akong mag-isa sa sala. Walang may gustong lumapit sa akin. Pero wala pa rin akong pakialam. Ramdam ko ang init ng panahon sa loob ng bahay. Kinamot ko ang bato ko. May mga libag na akong nakukutkot. Tinignan ko ang kuko ko. Lalong dumudumi. Napakamot ako sa kilikili ko. Malagkit, madumi, mabaho. Bigla kong naalala ang sinabi ni Sandra na amoy bulok. Totoo naman pero sino ba ang nagtakda ng amoy bulok ay mali? Sino ang nagtakda na ang mabango ay tama? Sa likas na mundo, walang mabango o mabaho. Lahat ay amoy lang. Tumayo ako at naglakad sa kusina para uminom ng tubig. Nakita ko doon si Mama. Umalis na ba si Sandra? Oo ma, umalis na. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Kinausap niya ako tapos nainis siya bigla. Paanong hindi maiinis ang tao sa'yo? Tignan mo nga yung sarili mo. Walang taong makakatiis sa'yo Lalo na si Sandra. Metikulosa yan sa itsura niya. Maayos siyang manamit, mabango at alam niya kung paano mag-ayos ng sarili niya bago humarap sa ibang tao. Nainis siya kasi ayaw niya ng mabaho. Di wow, kung ganun ang dahilan niya, ayos lang naman sa akin Wala naman akong pakialam. Wala kang pakialam, anak? Bakit ba? Sabihin mo nga sa akin ano ba kasing nangyari? May nangyari ba ha? Depressed ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Kaya ka nagkakaganyan? Dati naman malinis ka at maarte ka pa kay Sandra Ngayon wala na. Nalampasan ka na niya ng sobra pagdating sa kalinisan at kagandahan. Si Sandra na naman. Oo na ma, siya nang maganda at malinis. Ano naman ngayon? Buhay niya yon. Buhay ko naman to. Kaya wag niyo nga akong pakikialaman. Pinakikialaman kita kasi anak kita.
Pero sumusobra na to, Milet. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Ang dumi-dumi mo na. Amoy kanal ka na. Hindi mo ba naaamoy ang sarili mo, ha? Ang lagkit-lagkit mo ng tignan at puno na ng libag ang katawan mo. Konti na lang, magmumukha ka ng taong grasa sa itsura mo. Ang baho mo na rin. Hindi natural na amoy kaya to ng tao. Huwag mo na nga akong pilosopuhin, ha? Walang natural sa ginagawa mo sa sarili mo. Ang tawag dyan, kawalan ng respeto sa sarili at sa mga taong kasama mo rito sa bahay. Ilang araw na din kaming nagtitiis dito, Milet. Kadiri na ang itsura mo, ha? Nandidiri ka sa sarili mong anak, ma? Nagsasabi lang ako ng totoo dahil natatakot na ako para sa'yo. Nagiging dugyot ka na ng tuluyan at wala kang pakialam kung anong mangyayari sa kalusugan mo o sa kung anong sasabihin ng ibang tao sa pamilya natin. Nakakainis. Palagi na lang dapat ganito, palagi na lang dapat ganyan ang gawin ko, dapat ganito ang itsura ko. Gusto niyo perpekto ang lahat eh. Dapat mabango, dapat malinis, at dapat mukhang maayos para magustuhan ng ibang tao. Ayoko na, Mama. Pagod na ako sa mga patakaran na ganyan eh. Hindi na ako masaya kapag pinipilit akong maging ganon. Mas gusto ko yung ganito ko. Walang inaayos, walang iniisip. At kailan ko naman sinabi na gusto kong maging perpekto ka, ha? Ang gusto ko lang, maligo ka at malinis ang katawan mo. Basic na bagay lang naman yun. Paano ka mabubuhay kung ganyan ang ugali mo? Lalayuan ka ng ibang tao. Tignan mo nga pati si Sandra na kaibigan mo umalis na rin dahil hindi niya matiis ang dumi mo. Kami na nga na pamilya mo na nagtsatsaga sa'yo araw-araw pero napapagod na rin kami. Sobrang nakakapagod na makita kang ganyan. Eh di lumayo kayo. Hindi ko naman pinipilit na lumapit kayo sa akin eh. Mas mabuti na nga yung mag-isa na lang ako kesa naman sa ganyan na bawat kilos ko, pinakekealaman nyo. Hindi ako magbabago para lang maging masaya kayo, no? Ayoko na talaga sa ganitong klase ng buhay. Pagkatapos kong sabihin yon, bigla akong tumalikod kay Mama at hindi ko na hinintay pa na sumagot siya. Dumiretso ako sa kwarto ko at pabagsak na isinara ang pinto. Sinalubong ako ng amoy ng kulob at dumi sa loob ng silid. Humiga ako kagad sa aking kama. Ang mga unan ko nanlilimahid na sa dumi, may mga nangingitim at naninilaw na bahagi dahil matagal na ring hindi nalalabhan. Kalat-kalat din ang mga gamit sa buong paligid. Mga maruruming damit na nakatambak sa sulok, wrapper ng pagkain at mga basurang hindi pa naitatapon sa labas. Puno na rin ng alikabok ang maliit kong lamesa at may mga langgam na gumagapang sa mga natirang mumo sa ibabaw. Pero wala pa rin akong pakialam. Ganito ako kasi komportable. Samantala, makalipas ang 1 linggo, muling namasyal sa bahay si Sandra. Niyaya niya akong manood ng paliga sa plaza. Sige na, sumama ka na sa akin mamaya. Manood tayo sa court. Ang sabi nila may mga dayo raw na maglalaro ngayong hapon. Mga dayo? Saan naman galing ang mga yun? Bakit ba kailangan pa nating lumabas para manood ng mga taong hindi naman natin kakilala? Galing pa daw sa kabilang bayan. Magagaling daw mag-basketball kaya madaming manonood panigurado. Kaya sana pumayag ka na. Kailangan ko ng kasama eh. Wala akong ibang maisama at alam mo naman na hindi ako sanay lumabas ng mag-isa. Wala akong gana. Mainit doon. Tsaka ayoko ng maraming tao, no? Ayoko makipagsiksikan. Ngayon lang naman to, Milet eh. Minsan lang may paliga sa atin. Sayang ang pagkakataon. Sumama ka na, libre ko na ang merienda mo mamaya. Kahit anong gusto mong kainin, bibilihin ko. Fishball o calamares, sagot ko na. Libre mo lahat? Wala nang bawian yan, ha? Sige na nga, sasama ako. Pero sandali lang tayo doon, ha? Oo, sige. Basta sumama ka lang, ha? Pero teka. Huwag mong sabihin na ganyan ang ayos mo pag alis natin. Lalabas ka na ganyan ang suot mo. Ano bang problema sa ayos ko? Nakadamit naman ako Nakapantalon, may t-shirt pa ako. Maawa ka naman sa sarili mo at sa makakatabi natin. Hindi ka pa naliligo ng ilang araw. Ang ladkit na ng balat mo. Tignan mo yung mga kuko mo. Puno ng itim sa gilid. Ay, dito na naman ba tayo? Kasasabi ko lang no. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Hindi naman nila ako pinapakain eh. Bahala sila kung ayaw nila ng amoy ko. Pupunta tayo sa maraming tao, Milet. Hindi pwedeng ganyan ang amoy mo. Kahit ngayon lang maligo ka naman oh. Mag-shampoo ka, magsabon ka ng maayos at kuskusin mo yung mga libag mo.
Ang arte mo naman. Sige, hindi na ako sasama. Dito na lang ako sa kwarto ko. Sige na, gusto kitang makasama eh. Maligo ka na, kahit ngayon lang talaga. Pagkatapos nito, bahala ka na ulit kung gusto mong hindi maligo bukas. Pero ngayon, kailangan mong maging malinis at mabango. Magsabon ka ng mabuti para maalis ang asim sa katawan mo ha. Ang dami mong sinasabi. Ang kulit mo eh. Nakakainis. Kaibigan kita eh. Maligo ka na, hihintayin kita sa sala ha. Bibigyan kita ng 20 minuto para magbihis ng malinis na damit. Oo na, sige na. Maliligo na ako para tumahimik ka na at matuloy na ang panonood mo ng mga dayo. Pero wag mo akong piliting mag-ayos ng bongga ha. Mag-shampoo ka lang at magsabon, sapat na yon. Bilis na, pumasok ka na sa banyo. Kumuha na ako ng tuwalya at padabog na pumasok sa banyo. Mabilis ang buhos, sabon at shampoo lang ang ginawa ko para matapos ako kagad. Nagbihis ako ng malinis na t-shirt at pantalon bago lumabas ng kwarto. Pagkakita sa akin, hinila na kagad ako ni Sandra palabas ng bahay para pumunta sa plaza. Sobrang init sa covered court ng barangay. Punong-puno ng tao ang mga bleachers. Basang-basa na ako ng pawis. Walang humpay sa pagsisigawan ng mga manonood. Seryoso ang laro. Puro pisikalan ang nangyayari sa pagitan ng mga dayo at team namin. Nakaupo lang kami ni Sandra sa may gilid dahil wala na kaming maupuan. Panayantili niya sa tuwing nakakashoot ang isang dayo. Ako naman, gusto ko na talagang umuwi. Ang lagkit na kasi ng pakiramdam ko dahil sa alinsangan. Sayang lang ang paliligo ko kanina. Pero dahil nangako si Sandra ng libreng fishball at calamares, nagtiis na lang muna ako sa matinding ingay at init ng paligid habang naghihintay matapos ang laro. Pero bigla siyang tumigil sa kasisigaw nang mapalingon siya sa akin. Hoy, ano ba? Sumigaw ka naman. Mag-cheer ka sa kung kaninong team kakampi. Ang boring mo naman kasama. Nakaupo ka lang dyan habang kaming lahat dito na mamaos na sa kasisigaw. Minsan na nga lang tayo lumabas, ganyan pang ugali mo. Manood ka kasi. Kailangan bang sumigaw? Oh, sige. Go, go, shoot! Yay! Galingan nyo ha! Oh, okay na yon ha? Masaya ka na? Loko ka talaga. Umayos ka nga. Napilitan akong ibaling ang tingin ko sa gitna ng court. Sakto naman ang pagpasa ng bola mula sa kabilang dulo papunta sa isang player na dayo. Mabilis siyang tumakbo. Iniwan niya ang 2 bantay namin at pagdating sa ilalim ng ring, bigla siyang tumalon at malakas na idinakdak ang bola. Nagwala ang buong bleachers. Nagsigawan ang mga tao. Napatayo pang iba sa sobrang tuwa. Pero ako, naiwan lang akong nakaupo. Nakapako lang ang paningin ko sa lalaking nagdunk. Bigla siyang lumingon sa gawin namin habang pinupunasan niya ang pawis niya sa noo gamit ang laylayan ng jersey niya. Lumantad ang abs niya. Dahil dito, pinagmasdan ko ang kabo ang anyo niya. Moreno siya, matangkad, makapalang kilay, matangos ang ilong at may manipis na bigote na bumagay sa hugis ng panga niya. Saktong-sakto sa ideal guy na pinapangarap ko. Nakita ko ang pagtulo ng pawis mula sa buhok niya pababa sa leeg niya. Kinilig ako ng matindi. Hindi ko namalayan na bumilis ang tibok ng puso ko. Pero yung moment na yon biglang huminto nang magsalita ulit si Sandra. Hoy, yang upo mo ayusin mo nga. Nakabuka ka dyan oh. Mamaya masilipan ka ng mga nasa ibaba natin. Tsaka bakit ba nakanganga ka? Tululaway ka pa oh, kadiri ka talaga kahit kailan. Ano ba, Sandra? Bakit ba ako na lang palagi mong napapansin dyan? Ang init-init na nga eh. Bakit naman kasi nakabuka ka? Mainit nga eh. Sumisingaw ang init ng katawan ko. Kailangan ko ng hangin. Kahit na, isara mo nga yung binti mo. Ang daming tao dito oh. Umayos ka nga. Oo na po. Hay nako, para kang lola ko eh. Masyadong makomento. Sana talaga hindi na lang ako sumama sa'yo dito. Sus, kunwari ka pa nag-e-enjoy ka rin naman. Pero wait, di ba naligo ka kanina? Bakit ganyan na naman ang amoy mo? Hindi ka ba nag-deodorant? Ang asim eh. Hindi. Oh, bakit? May reklamo ka? Ginusto mo to, di ba? Tiisin mo. Pati pagbuka ka ako, pinapakialaman mo. Kakainis ka ah.
Hindi sa pinakikialaman kita. Pinapaalalahanan lang naman kita kasi kaibigan kita eh. Babae ka, Milet. Maging mahinhin ka naman sa kilos mo. Lalo na at nasa labas tayo. Tignan mo nga oh, nakatingin sa atin yung alis sa kabilang upuan dahil sa pagbubukaka mo. Eh di tumingin siya. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Naiinitan ako. Kaya ako bumubukaka. Kasalanan ko bang walang maayos na ventilasyon dito sa covered court? Bahala ka na nga. Inirapan ko na lang si Sandra. Wala akong oras makipagtalo pa sa kanya. Hindi ko na lang siya pinansin at muli akong tumingin sa paligid. Hinanap ko yung dayong player. Halftime break na kaya nagpapahinga muna ang mga manlalaro sa gilid ng court. Nakita ko siyang nakaupo sa bench nila. Umiinom siya ng tubig mula sa bote. Ang cute niya pala talaga. At dahil sa isiping yun, bigla na lang bumagal ang lahat sa paningin ko. Nakatutok lang ang mga mata ko sa paggalaw ng lalamunan niya habang lumulunok. Pawis na pawis ang buong muka at leeg niya. Pagkababa niya ng lalagyan ng tubig, bigla siyang lumingon sa gawi ko. Nagtama ang paningin naming dalawa. Sigurado ako, sa akin siya diretsyong nakatingin. Kasabay nito ay ang unti-unting paglabas ng dimples niya sa pisngi niya. Ngumiti siya sa akin. Kumabog ng sobrang lakas ang dibdib ko. Nanigas ako sa inuupuan ko at hindi kagad ako nakabawi. Pero bigla na namang naudlot ang kilig ko nang maramdaman ko ang malakas na pagkalabit ni Sandra sa braso ko. Nakita niya pala ang nangyari at nagsimula na siyang mang-asar. Yung number 40 na player, crush mo, no? Ano? Hindi ah! Ano bang sinasabi mo dyan? Ay sus, deny ka pa. Nakita ko yung ngiti mo eh. Umabot hanggang tenga. At nakita ko rin yung tingin niya dito sa atin. Nginitian ka niya eh. Nagkataon lang yon. Baka ikaw nga ang nginitian eh, hindi ako. Ako? Excuse me, nakatitig kaya siya sa mismong pwesto mo. Aminin mo na kasi, crush mo siya no? Bakit ba ang kulit mo? Huwag mo nga akong asarin at maiinis na talaga ako sa'yo no? Ang sensitive mo naman. Alam mo, bestie, huwag ka na masyadong mag-inarte. Natural lang naman na magkagusto tayo sa lalaki, hindi ba? Tsaka normal lang na magka-crush ka dyan sa number 40 na yan. Kasi tignan mo, gwapo siya. May dimples, matangkad, moreno, at magandang katawan. Di ba ganyan ang ideal guy mo? Hindi ko siya ideal guy ha. Tsaka pwede ba, hinaan mo yung boses mo. Baka may makarinig sa atin, nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Wala naman masama doon. Single ka. Single din naman siguro siya. Tignan mo nga yung pisngi mo. Namumula ka oh. Kinikilig ka talaga. Mainit lang dito sa court kaya ako namumula. Buisit ka talaga oh. Mainit. Naiinitan ako. Period. Sige lang, deny ka lang. Pero kanina ka pa nagpipigil ng ngiti mo dyan. Kunwari galit pero kinikilig. Sus, Milet, kilala kita mula pagkabata. Alam ko kapag nagkaka-crush ka, gusto mo tawagin ko siya, ha? Kuya, number 14! Crush ka ng kasama ko! Anak ng... Ano ba, Sandra? Nakakahiya ka! Makauwi na nga lang. Bahala ka na sa buhay mo! Mabilis akong tumayo sa kinauupuan ko dahil sa sobrang hiya. Pakiramdam ko, lalong nag-init ang mukha ko dahil sa ginawa ni Sandra. Lalo pa ako nataranta nang makitang tumingin ulit sa gawin namin si number 14 dahil sa sigaw ni Sandra. Sa pagkakataong ito, hindi na lang siya ngumiti. Kumaway pa talaga at diretso ang tingin sa akin. Gusto ko nang lamunin ng lupa. Humakbang na ako para umalis pero bago pa ako makatayo, mabilis na inabot ni Sandra ang braso ko at hinila ako pabalik. Napaupo ulit ako sa tabi niya. Bigla akong niyakap ni Sandra habang tawa pa rin siya ng tawa sa tabi ko. Halatang tuwang-tuwa nang makitang buwisit na ako sa kanya. Bitiwan mo nga ako! Uuwi na ako! Buwisit ka talaga! Pinapahiya mo ako dito eh! Tapos ikaw tawa ka pa ng tawa! Wow ha! Masayang masaya ka ha? Ito naman, masama bang maging masaya? Sa kinikilig ako eh. Tsaka bakit ka ba kasi defensive? Kung hindi naman totoo yung sinasabi ko, dapat hindi ka ganyan. Wala ka naman dapat pakialam, hindi ba? Nagagalit ka eh. Pikon ka na oh. Meaning may gusto ka talaga dun sa lalaki. Sa bagay, sino ba naman ang hindi matutunaw dun sa abs niya no? Tapos ang cute pa ng dimples niya, di ba? Oh, tignan mo oh. Nakatingin na naman siya rito.
Bahala ka na nga. Sa susunod talaga, hindi na ako sasama sa'yo Nauubos na ang pasensya ko sa kakulitan mo eh. Ay sus, tignan natin bukas. Pupusta ako, ikaw pa ang unang magyayaya sa akin pabalik dito. Sobra ka na ha? Hindi nga, seryoso ko. Gusto mo mamaya after ng game, magpa-picture tayo, tapos alamin natin ang pangalan niya. Hoy, tumahimik ka na ha. Magsisimula na ulit ang game. Tignan mo, pumasok na sila sa loob ng court. Ay, umiiwas. O sige, manood na muna tayo. Pero mamaya talaga tatanungin natin kung ano ang pangalan niya ha. Tapos hahanapin natin sa social media ang account niya. I-add natin siya. Sabi nang tumigil ka na eh. Napipiko na talaga ako Binaliwala na ako ni Sandra pagkatapos kong sabihin yon dahil itinuon na niya ulit ang pansin niya sa court. Nagsimula na kasi ang ikalawang quarter ng laro. Kahit inis na inis pa rin ako sa kanya, napilitan na lang din akong maupo ng maayos at tumingin sa unahan. Maingay pa rin ang buong paligid pero hindi ko na sila pinapansin. Ang mga mata ko kusa na namang sumusunod sa bawat galaw ni number 14. Nakita ko siya kung paano maglaro. Magaling, madiskarte, mahusay sa pagkuha at pag-shoot ng bola. Nagkaroon ako bigla ng interes sa laro nila, lalo na nang ipakita niya ang husay niya sa pagdedribol. Tinidepensahan siya ng 2 player ng barangay namin pero nakalusot pa rin siya. Tumalon siya para sa isang layup. Pumasok ang bola, naghiyawan ang mga tao. Napangiti ako, wala sa sariling pumalakpak ako ng mahina. Talagang magaling siya. Uy, pumapalakpak ka? Akala ko ba ayaw mong manood? Akala ko ba boring? Ang ingay mo kasi. Nakikigaya lang ako no? Baka sabihin mo na naman napakatahimik ko. Tsaka ano bang masama sa pagpalakpak ha? Pwede naman akong humanga Tsaka libre lang naman ang tumingin, hindi yun bawal sa batas. Hindi nga, pero alam mo sayang, pwede sana natin siyang lapitan mamaya eh. Kaso, naaamoy na kita Amoy anghit ka na. Buwisit ka talaga no? Alam mo kung hindi lang dahil sa kwek-kwek kanina pa kita iniwan. Tsaka wag ka nga masyadong magmaganda dyan at magmabango ha. Parehas lang naman tayong pinagpapawisan. Oo nga pero yung sakin, mabango ko. Ikaw? Manood ka na nga lang. Ayan na hawak na naman ni number 40 ng bola. Tumahimik si Sandra at tinuon na namin ang pansin sa laro. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang minuto, natapos din ang laro at ang team ng Dayo ang nanalo. Tuwang-tuwa si Sandra, habang ako naman nakatingin lang kay number 14 na nakikipag-apir sa kakampi niya. Inaya na ako ni Sandra na bumili ng fishball at kwek-kwek bago kami umuwi sa bahay namin. Pero pagdating namin sa bahay, tumuloy pa si Sandra sa loob at doon itinuloy ang kanyang pang-aasar. Uy, bestie! Kamusta ang panonood ng laro? Okay, hindi ba? Oo na, magaling. Maganda yung laro nila. Kaso, nakakalungkot lang kasi natalo ang team ng baryo natin Okay lang yon. Talaga naman nangyayari ang ganun na may natatalo sa home court. Pero aminin mo, ang gwapo ng number 14 Bakit ba binabalik mo na naman kay number 40 ng usapan? Tsaka bakit ba pinipilit mo na crush ko siya hindi naman? Talaga ba? Hindi mo siya crush? Sayang naman, bagay pa naman sana kayo. Yun kung mag-aayos at maglilinis ka palagi ng katawan mo. Teka lang ha, alam ko na kung saan na naman pupunta ang usapan na to. Kasi naman Milet, ipapakilala sana kita dun kay number 14 kanina Kaso hindi ko nagawa kasi yung amoy ng pawis mo, amoy pa rin kahit naligo ka na. Hindi ka siguro nagkuskus o nagsabon man lang Tapos hindi ka pa nag-deodorant. Sayang talaga yung pagkakataon na yun. Magkaka-love life ka na sana. At sinong nagsabi sa'yo na kailangan ko ng love life? Tsaka bakit ba palaging amoy ko ang napapansin mo? Lagi ka na lang namumuna. Tsaka wala akong pakialam sa number 14 na yun Nanonood lang ako kanina at wala akong balak makipaglandian sa lalaking yon. Sinasabi mo lang yan kasi nahihiya ka sa akin. Pero halata naman sa reaksyon mo Gusto mo ring mapansin ka ng lalaking yon. Pero payong kaibigan lang ha. Kung gusto mong mapansin ka niya, matuto ka ng mag-ayos ng sarili mo ulit. Magpulbos ka, magsuklay ka, bawasan mo yung kuko mo at alisin mo yung mga dumi. Wala sa plano kong magpapansin. Ay, bahala ka na nga dyan. Kung ayaw mo siya, di wag.
Ako na lang ang magpapapansin sa kanya. Promise ha, hindi mo siya type. Ayun, kaya naman pala panay ang biro mo sa akin, ikaw naman pala itong may kursunada sa kanya. Sino bang taong hindi magkakagusto sa kanya? Ang cute niya kaya. Ngayong wala ng girl code, pwede na akong magpa-cute sa kanya. O siya, sige aalis na ako ha. Puntahan kita dito kapag meron ulit silang laban bukas ha. Manood tayo ulit ha. Ayoko nang manood, ikaw na lang. Pagkasabi ko noon, naglakad na si Sandra pauwi sa kanila. Samantala, kinaumagahan, imbis na panindigan ko ang pagsabi kong ayokong manood, nagulat na lang ako sa sarili ko dahil kasama ko na naman si Sandra na naglalakad papunta sa plaza. Hindi ko alam kung bakit ako napasama eh. Basta bago magsimula ang laro, nakapwesto na kami sa gilid ng covered court. May laban ulit kasi ngayong hapon eh. Kaso laking dismaya namin nang makitang pumasok na ang mga manlalaro sa court. Iba ang mga team na maglalaban ngayon. Napasimangot si Sandra sa tabi habang ako naman nawalan bigla ng ganang manood. Magsisimula na ang game nang mapansin naming may tumabi sa amin. Umurong ako ng konti para mabigyan siya ng maayos na upuan. Pero laking gulat ko nang makilala ko kung sino siya. Siya yung player kahapon, si number 14. Nandito rin siya para manood ng game. Agad siyang ngumiti sa akin at nagpasalamat. Okay lang ba akong makisiksik dito ha? Wala na kasing ibang maupuan eh. Ang daming nanonood ngayon. Oo naman. Sige, upo ka lang. Salamat miss ha. Oh my God! Ikaw nga! Di ba ikaw yung number 14 kahapon? Grabe, hindi ko inaasahan na makikita ka namin ulit ngayon ha. Uy, ang galing mong maglaro kahapon ha. Idol na idol ka namin itong kasama ko. Halos mapaos nga kami sa kasisigaw kapag nakakashoot ka ng bola eh. Tapos yung dunk mo pa sa huli, ang astig nun ha. Salamat. Swerte lang yun kahapon. Magagaling din ang kalaban namin eh. Napilitan talaga kaming galingan din para hindi kami matalo at umuwing luhaan. Siya nga pala, ako si Jeric. Jeric! Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ako naman si Sandra. At ito naman ang best friend ko, si Milet. Sobrang tahimik lang niya ngayon pero wag ka, kilig na kilig yan sa'yo kahapon habang nanonood kami. Hindi nga makatulog yan kagabi sa kaiisip sa'yo tsaka sa abs mo eh. Oy, Sandra! Ano ba? Ang ingay mo hindi ka na nahiya. Hi Millet, nice meeting you. Inilahad ni Jeric ang malaki niyang kamay sa tapat ko para makipagkamay. Tinignan ko lang ang bukas niyang palad. Gusto ko sanang iabot ang kamay ko para makipagkilala ng maayos pero bigla akong kinabahan at kinain ng hiya. Naalala ko kagad ang itsura ng mga kuko ko. Bukod doon, naramdaman ko rin ang mabilis na pamamasa ng kilikili ko dahil sa siksikan at matinding init ng paligid dito sa covered court. Naisip ko na kapag tinaas ko ang braso ko para makipagkamay, siguradong sisingaw kagad ang mabaho kong amoy. Natakot din ako na baka kumapit ang lagkit at asim ko sa kamay niya. Kaya imbis na makipagkamay, binaba ko na lang ang tingin ko. Itinago ko ang dalawang kamay ko sa pagitan ng mga hita ko at bahagyang tumango sa kanya nang hindi nagsasalita. Okay lang. Wala namang pilitan eh. Ay naku, pasensya ka na sa best friend ko ha, Jeric. Medyo mahihain talaga yan eh, lalo na sa mga gwapong katulad mo. Teka Milet, palit nga tayo ng upuan. Gusto ko makipagkwentuhan dito kay Jeric eh. Okay lang ba, Jeric? Diyan ako sa tabi mo para mas magkarinigan tayo. Mabilis na tumayo si Sandra at pilit akong pinausog mula sa pwesto ko. Wala akong nagawa kundi ang lumipat sa gilid palayo kay Jeric. Nagpalit kami ng pwesto. Pagkaupo niya, nagsimula na siyang magdadaldal ng tuloy-tuloy at magtanong ng napakaraming walang kwentang bagay. Naetsapwera ako ng tuluyan sa usapan nila. Nakatungo lang ako habang nakikinig. Nakita ko ang panay na paghagod niya sa mahaba niyang buhok para magpa-cute sa harap ni Jeric. Inilalapit pa niya ng husto ang mukha niya sa lalaki tuwing nagsasalita siya. Naiinis ako sa ginagawa niya pero wala akong lakas ng loob para sawayin siya sa harap ng ibang tao. Tiniis ko na lang ang sitwasyon habang pinagpapawisan ako ng malagkit sa pwesto ko. Napakainit sa loob ng covered court. So, Jeric, taga saan ba kayo? Taga San Jose kami. Inimbitahan lang kami ng kapitan nyo para mag-exhibition game kahapon.
Wala rin kasi kaming ginagawa sa amin kaya pumayag na kami. Ngayon nandito ulit ako kasi may kaibigan ako naglalaro sa team na yan. Sinusuportahan ko lang siya bago ako umuwi. Kaya pala. Ang bait mo naman kaibigan. Ang swerte naman ng mga kaibigan mo sa'yo. Ako kasi itong si Milet lang ang lagi kong kasama rito. Buti nga, napilit ko siyang manood ngayon eh. Lagi na lang kasi ang nagkukulong sa bahay. Puro tulog ang ginagawa niya araw-araw. Ako mahilig talaga ako lumabas at manood ng basketball. Single ka ba, Jeric? Hala, diretsahan agad ang tanong mo ah. Oo naman, single ako ngayon. Focus lang muna ako sa paglalaro at sa trabaho. Kayo ba? Madalas ba kayo manood ng liga rito sa inyo? Oo naman. At mukhang mapapadalas lalo na kapag ikaw ang maglalaro ulit. Sana araw-araw kang nandito, no? Baka naman gusto mong ibigay ang number mo o kaya naman FB account mo ha. I-add kita. Oo sige, walang problema. Paki-search mo na lang, Jeric Manalo. Yung profile picture ko, nakasuot ako ng jersey na puti. I-accept ko kayo mamaya pagkatapos ng laro. Hindi ko kasi dala yung cellphone ko eh. Ayan. Sige, teka. Oh, okay na. Na-add ko na. Uy, Milet, i-add mo na rin siya. Huwag kang choosy dyan ha. Tsansa mo na to para magkaroon ng bagong kakilala. Ayoko nga. Hindi ko naman siya kilala eh. Ba't ko i-add? Tsaka hindi naman ako mahilig mag-Facebook ano. Okay lang yun. Hindi naman kailangang i-add kung ayaw. Oo naman ano. Hayaan mo na nga lang. Masyadong suplada yan ngayon kasi mainit ang panahon. Pero promise, mabait yan kapag nakilala mo ng maigi. Mukha naman. Pero teka lang, Sandra, may naaamoy ka bang kakaiba sa paligid? Kanina pa kasi ko may naaamoy na parang hindi ko ma-explain eh. Basta maasim na nakakahilo. Dahil sa narinig ko, lalo akong napahalukip-kip at idinikit ko ang aking kilikili. Pinagpapawisan ako ng malamig. Alam na alam kong ako ang naaamoy niya eh. Maya-maya napatingin sa akin si Jeric. Tinitigan niya ako ng seryoso at napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya. Kaya naman agad akong nagdesisyon na aalis na bago pa nila tuluyang sabihin ng malakas na ako ang mabaho. Sandra, uuwi na ako ha? Ha? Agad-agad kang aalis? Kakasimula pa lang ang laro ah. Mamaya na tayo umuwi pagkatapos ng game. Mauuna na ako. Sumama ang pakiramdam ko eh. Mainit dito. Uuwi na talaga ako. Diyan ka na muna ha? Uy, teka lang. Okay ka lang ba, Milet? Bakit parang namumutla ka? Okay lang ako pero masama nga ang pakiramdam ko eh. Padaan na lang ako. Kailangan ko na talagang umuwi eh. Hindi ko na hinintay pang sasabihin niya. Mabilis akong tumayo. Dahil masikip, kinailangan kong dumaan sa mismong harapan ni Jeric at Sandra para makalabas ako. Nakayuko ako habang naglalakad. Gusto ko na lang umuwi, magkulong at magtago sa kwarto ko. Kaso, paghakbang ko, may narinig akong malakas na sumigaw mula sa naglalaro sa court. Lumingon ako kagad at nakita ko ang bola ng basketball na mabilis na lumipad papunta sa direksyon ko. Bago pa ako makaiwas, tumama ito ng napakalakas sa gilid ng ulo ko. Nawalan ako kagad ng balanse dahil sa lakas ng impact. Umikot ang paningin ko at naramdaman kong babagsak na ako. Pumikit ako ng mariin at hinintay ang pagbagsak ko. Pero nasalo ako ni Jeric. Dahil sa pagkabigla ko, mabilis na naitaas ko pareho ang braso ko para sana kumapit sa kanya. Sa pagtaas ko ng braso, tuluyang sumingaw ang basang kilikili ko. Nakita ko ang mabilis na pagbabago ng reaksyon sa mukha niya. Bahagya niya akong naitulak palayo kaya napilitan akong tumayo kagad. Nagkusot siya ng ilong niya. Umubo pa siya ng mahina. Tinakpan niya ang ilong niya ng bimpo. Dahil sa kahihiyan, tumalikod na ako at tumakbo ng mabilis palayo sa kanila. Milet, sandali lang, hintayin mo ako. Bakit ka ba biglang kumakaripas ng takbo? Sayang naman yung game. Di bumalik ka doon. Huwag mo na akong sundan. Uuwi na ako sa amin. Ano ka ba naman? Ang ganda-ganda ng usapan natin kasama si Jeric tapos bigla kang magwo-walk out. Bumalik na tayo doon. Baka isipin nun ang bastos mo. Wala akong pakialam kung anong isipin niya. Bumalik ka na doon kung gusto mo. Huwag mo akong pilitin.
Uy, teka lang naman. Ang bilis mo namang maglakad. Hingal na ako sa kasusunod sa'yo eh. Bakit ba bigla ka nalang nagkaganyan? Nasalo ka na nga ng gwapo eh. Imbis na magpasalamat ka, tinakbuhan mo pa. Kung ako lang yun, naku, maglulupasay na ako sa saya. Sayang yung chance mo, Milet. Swerte mo nga eh. Tumahimik ka nga, Sandra. Wala kang alam. Hindi mo ba nakita yung nangyari kanina? Hindi mo nakita yung naging reaksyon niya pagkatayo ko? Reaksyon na ano? Nagulat lang yun kasi bigla kang natumba. Eh syempre, mabigat ka, nabigla yung tao. Alangan namang ngumiti pa siya bumagsak ka na nga. Hindi dahil sa bigat ko kaya nag-ibang reaksyon niya. Naamoy niya ako, Sandra. Naamoy niya yung kilikili ko. Ha? Naamoy niya? Sigurado ka ba? Oo, sigurado ko. Nung nasalo niya ako, napataas yung dalawang braso ko, malapit sa mismong mukha niya. Di singaw na singaw yung baho ko, Sandra. Direktang pumasok sa ilong niya yung matapang na amoy na putok ko at amoy pawis. Hala, kaya ba umubos siya at napatakip ng tuwalya sa ilong pagkatapos mong tumayo? Oo, nakita ko yung matinding pandidiri sa mga mata niya. Tinulak pa nga niya ako palayo ng konti kasi hindi niya talaga kinaya yung amoy. Nakakahiya, sobrang nakakahiya. Gusto ko na lang maglaho kanina nung nakita ko yung pamumula ng mukha niya, kakapigil ng hininga. Naku, sabi ko naman sa'yo kung nakinig ka lang sana sa akin bago tayo umalis ng bahay. Maghilod ka, magdeodorant ka man lang sana bago tayo lumabas. Kahapon sinabi ko na sa'yong kulang yung effort mo Asim na asim tuloy sa'yo si Jeric. Sige, pagtawanan mo pa ako hanggang gusto mo. Manumbat ka pa. Tutal, ikaw lang naman ang magaling sa atin Ikaw ang maganda, ikaw ang mabango. Sige lang, tutal ito naman ang gustong gusto mo, di ba? Yung mapahiya ako ng todo. Ano bang klase kang kaibigan? Huy, ano yon? Bakit ka ganyan magsalita? Wala akong sinasabing gusto kitang ipahiya Ang sinasabi ko lang sa'yo, matuto kang maglinis ng katawan mo para hindi ka nasasabak sa ganitong klase ng pagkapahiya. Wala akong masamang intensyon ha, bestie? Uy, huwag ka namang magalit sa akin. Lubayan mo na ako. Uuwi na ako. Ayoko na, Sandra. Tama na. Umuwi ka na sa inyo o kung gusto mo, bumalik ka na dun sa court. Ituloy mo na yung pakikipaglandian mo sa lalaking yon. Wala akong pakialam. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi naman ako nakikipaglandian kay Jerica. Milet naman, wag mo naman akong awayin. Hindi ka nakikipaglandian? Halos halikan mo na nga siya kanina Wag mo nga akong gawing tanga, Sandra. Nakita ko ho lahat, no? Narinig ko lahat ng mga sinasabi mo at kinakwento sa kanya. Puro ka pa-cute. Sandali, nagsiselos ka ba? Akala ko ba hindi mo type si Jeric? Hindi ba sabi mo sa akin kahapon wala kang pakialam sa kanya? Bakit para kang nagagalit ngayon? Hindi ako nagagalit dahil gusto ko siya. Naiinis ako dahil pinamumukha mo sa akin na mas angat ka sa akin, na ikaw ang maganda, ang mabango, na maraming nagkakagusto sa'yo. Oo na, ikaw na bestie, ikaw na. Grabe, inulit pa talaga. Ay, ang layo na ng narating ng utak mo. Best friend kita, hindi ako nag-iisip na lamang ako sa'yo. Kung tutuusin mas maganda ka naman talaga sa akin Mas makinis, mas maputi ang balat. May dimples ka rin mahaba ang buhok mo at itim na itim pa. Tapos, mas sexy ka sa akin. Alam mo, ligo lang talaga ang kulang sa'yo. Tsaka bakit ba bigla kang naging masungit? Palagi naman kitang inaasar at pinagsasabihan tungkol sa kalinisan. Tapos ngayon ka pa naging bitter. Ako? Bitter? Hindi to bitterness, no? Napahiya ako ng bongga, Sandra. Kaya kung ayaw mong saluhin lahat ng inis at galit ko sa mundo, lubayan mo na ako. Hayaan mo na ako. Tinalikuran ko na lang siya ng tuluyan at naglakad ng mabilis pa uwi. Hindi ko na siya nilingon at inalam kung sumunod pa ba siya o hindi. Pero mabuti na lang at tumigil na rin siya sa paghabol. Nakauwi ako ng matiwasay sa bahay namin. Pagkapasok ko sa bahay, sinalubong ako kagad ng katahimikan. Padabog akong pumunta sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa ref. Uminom ako at hindi ko na ininda ang lamig. Nang matapos, pinunasan ko ang labi ko at doon ko lang napansin si mama na nakatayo at nakatingin sa akin ng matalim. Umiwas ako ng tingin, diretsyong naglakad pero agad niya akong tinawag.
Ba't napaaga yata ang uwi mo? Akala ko ba manonood kayo ulit ni Sandra ng basketball ngayon? Anong nangyari? Bakit umuwi ka? Nagdadabog pa? Tsaka bakit nakabusangot ka ba ha? Wala po ma. Umuwi lang ako. Nagkapikunan kasi kami ni Sandra eh. Buwisit ang babaeng yun. Ha? Bakit naman kayo nagkapikunan? Ano bang pinag-awayan yung dalawa? Ang yabang po kasi niya eh. Akala mo kung sino? Palibhasa, may itsura lang at papansin sa mga lalaki. Grabe na kung makapanlait ng kapwa. Pinahiya niya po ako eh. Laging nagmamarunong. Kung makapagsalita siya, akala mo siya ng pinakamalinis na tao sa buong mundo. Bukod doon, napakalandi pa niya. Milet, huwag ka nga magsalita ng ganyan sa kaibigan mo. Kilala ko si Sandra. Halos dito na lumaki sa bahay ang batang yun noon. Mabait siya at marespeto na tao. Bakit ka naman niya ipapahiya? Baka naman may dahilan kaya niya yun nagawa. Baka may ginawa kang hindi maganda. Wow ha, ako pa talaga ang mali. Anak niyo ako pero ibang pinagtatanggol niyo. Ganyan naman kayo palagi eh. Kahit noon pa, si Sandra na ang paborito niyo. Sana siya na lang ang naging anak niyo. Total siya naman yung maganda. Siya yung mabango. Siya yung kaya niyong ipagmalaki. Ano? Wala kong sinasabing paborito ko siya ha. Ang sa akin lang, gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Tungkol ba saan ang pinag-awayan niyo? Tungkol na naman ba sa amoy mo? Sa dumi ng katawan mo? Ano, sabihin mo na sa akin. Grabe naman. Pati ba naman kayo, ma, ipamumukha niyo sa akin yan? Oo na, kayo ang perpekto. Kayo na ni Sandra ang maganda at mabango. Ako, ano ba ako? Isang dugyot na pabigat sa inyo. Pareho talaga kayong magaling eh. Magaling manlait. Ano bang sinasabi mo? Tumigil ka nga sa kabaliwan mo, Milet. Patpate ko sinasali mo sa galit mo, ha? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. At saka hindi ko siya pipiliing anak dahil hindi ko naman siya dugot laman. Ikaw ang kadugo ko. Ikaw ang tunay kong anak. Bakit ba ganyan ka mag-isip, ha? Anak kita, Milet. Mahal na mahal kita kaya ganito ako magsalita sa'yo. Si Sandra naman, mahal ka rin niya bilang kaibigan niya, kaya nasasabi niya lang siguro ang ganong bagay. Gusto lang namin na ayusin mo at alagaan mo ang sarili mo. Alam mo, nabubulag ka na ng galit at inggit kaya masyado ka nang nagiging sensitibo eh. Sensitibo? Ako pa ngayon ang nagiging sensitibo, ma, ha? Sino bang hindi magagalit kung halos araw-araw niyong pinamumukha sa akin na dugyot ako, natamad ako? Ang sakit-sakit na kaya? Huwag ka nang magalit. Kung nasasaktan ka na sa mga sinasabi ko, baka oras na nga talaga para magbago ka. Pag-isipan mo ito, anak. Wala kang kalaban dito. Hindi mo ko kaaway at mas lalong hindi mo kaaway si Sandra. Ang gusto ko lang, respetuhin mo ang sarili mo para respetuhin ka rin ng ibang tao. Kung napahiya ka man kanina, sarili mo ang dapat mong sisihin. Katigasan ng ulo mo yan na nagdala sa'yo sa sitwasyong yan. Responsibilidad mo ang sarili mong katawan. Imbis na magalit ka kay Sandra, pasalamatan mo pa nga siya dahil hindi kanya iniiwan kahit ganyan ang itsura mo. Tanggapin mo ang pagkakamali mo at matuto kang magbago. Walang nagmamagaling dito, walang nanunumbat at mas lalong walang nagmamalinis. Ang gusto lang namin, matuto kang mag-alaga sa sarili mo. Parang biglang sasabog ang dibdib ko at natauhan ako sa mga huling sinabi ni Mama. Napayuko na lang ako dahil hindi ko na kayang tignan siya sa mga mata niya. Nang tumahimik si Mama at napansin kong hindi na siya nagsasalita, dahan-dahan akong tumalikod at naglakad papunta sa kwarto ko nang hindi umiimik. Dumiretso ko sa kabinet, kinuha ko ang malinis na tuwalya at agad akong pumasok sa banyo. Doon binuksan ko ang gripo at hinayaang mabasa ang buong katawan ko. Nagkuskus ako ng mabuti gamit ang bimpo at bawat sulok ng katawan ko, nilinis ko para matanggal ang lahat ng mga libag. Nagsabon ako ng 3 beses, nag-shampoo at nag-toothbrush ng matagal. Paglabas ko ng banyo, nakaramdam ako ng matinding ginhawa, ng masarap na pakiramdam. Naghanap ako ng maayos na damit sa kabinet at kinuha ko rin ng nail cutter para gupitin ang mga kuko ko. Habang ginagawa ko ito, bigla kong naalala ang tunay na dahilan kung bakit ba ako naging ganito.
May pinagdadaanan kasi kong matinding depresyon. Bagsak na bagsak ang self-esteem ko mula nung bigla na lang akong iwan ng ex-boyfriend ko na wala man lang pasabi o kahit na anong paliwanag. 1 taon na ang nakararaan. Magmula noon, unti-unti akong nawala ng pakialam sa mundo at sa sarili ko. Doon nagsimula ang lahat. Pero ngayon naramdaman kong oras na siguro para bumangon ulit. Naisip kong hindi ako dapat naging ganito dahil lang sa isang irresponsableng lalaki. Samantala, saktong 6:00 na ng hapon, naisipan kong puntahan si Sandra para humingi ng dispensa. Naglakad ako at sa hindi sinasadyang pagkakataon, bigla akong may nakabangga. Aray! Ano ba? Bakit hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Milet? Naku, sorry. Hindi ko sinasadya Nasaktan ka ba? Oo. Pero konti lang. Nagulat ako eh. Pasensya ka na rin ha. Saan ka pupunta niyan? Samahan na kita. Ay naku, wag na. Pero teka, bakit nandito ka pa? May game ka pa ba? Manonood ka ba ulit? Hindi. Wala na kaming game. Hindi pa ako umuwi kasi may papasyalan ako sandali Papasyalan? Bakit? May kakilala ka ba ditong iba? Sino? Babae ba yan? Babae? Oo. Si Sandra. Inimbita niya kasi ko Punta daw ako sa kanila kasi may handaan daw. Handaan? Ay, teka. Oo nga no. Birthday pala niya ngayon. Nakalimutan ko. Ha? Nakalimutan mo? Di ba best friend kayo nun? Naku, mabuti pa. Bumawi ka sa kanya. Tara, sorpresahin natin. Tamang-tama, nakaligo. Malamang magugulat yun sa'yo. Anong sinabi mo? Ay, wala. Ang ibig kong sabihin, magugulat yun kapag nagpunta ka. Kasi di ba sabi mo, nakalimutan mo? Ayoko, hindi na ako pupunta. Ikaw na lang. Baka hindi rin ako pansinin nun kasi nandun ka na. Ha? Bakit naman? Sige na, punta ka na dun. Aalis na rin ako. May gagawin pa pala akong importante. Sige, ikaw ang bahala. Tumalikod na si Jeric at dahan-dahang naglakad palayo sa akin. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng daan, nakamasid lang sa papalayong lalaki. Napabuntong hininga na lang ako. Nang makaliko na siya sa kanto, tumambay na lang ako sa tindahan at nagmeryenda. Doon ko naramdaman ang biglang panlalambot ng mga tuhod ko. Makalipas ang ilang sandali, nang medyo madilim na ang paligid, nagpa siya akong sumunod. Dahan-dahan akong lumapit sa may bahay nila Sandra pero nanatili ako nakatago sa lilim para hindi nila ako makita. Mula sa kinaroroonan ko, tanaw na tanaw ko si Sandra na masayang kausap si Jeric. Sobrang sweet nilang dalawa tignan. Panay ang ngiti ni Jeric habang tinatapik-tapik naman ni Sandra ang balikat nito tuwing tumatawa siya. Dinig na dinig ko rin ang malakas at masaya nilang pag-uusap na tila ba matagal na silang magkakilala. Habang ako naman, naiwang nakatitig lang sa kanila sa dilim. Alam mo, masaya ako kasi kasama kita ngayon. Salamat sa pag-imbita mo sa akin dito Wala yon. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo Kasi nagpunta ka, isang chat ko lang pumayag ka na kagad na pumunta rito. At hindi ko pinagsisihan yun, no? Siya nga pala, ang sasarap ng handa nyo Lalo na yung carbonara. Ikaw ba nagluto nun? Oo, specialty ko yun Talagang masarap ako magtimpla ng carbonara. Ay, siya nga pala. Bakit yung best friend mo na si Milet? Bakit wala yata dito? Hindi mo ba siya in-invite? Hindi Paano ko naman i-invite minalditahan ako kanina. Nag-away kami. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Ano naman ang pinag-awayan nyo? Yung tungkol sa tungkol sa pagbabalandra niya ng kilikili niya sa'yo. Yun ba? Alam mo, hindi ko lubos maisip kung paano mo natiis yung amoy niya kanina Hindi ko ma-imagine kasi ako ngang halos araw-araw nakasama niya Para na akong mamamatay kapag naaamoy ko siya dahil sa tindi ng asim ng katawan niya, lalo na kapag mainit ang panahon. Grabe ka naman sa kaibigan mo. Pero sa bagay, medyo nagulat nga ako nung masalo ko siya nung natumba dahil sa tama ng bola Matindi yung amoy na pumasok sa ilong ko Akala ko nga nung una may nabubulok na basura sa malapit sa atin Yung pala,
Nanggagaling yung mismo sa kilikili niya. Sinabi mo pa, ang dugyot talaga nun, as in sobra talaga. Ilang linggo yan bago maligo. Tamad na tamad talaga. Tapos yung kuko niya, ang itim. Kaya nga ayaw makipagkamay sa'yo kanina kasi baka nahihiya. Nakakatawa nga eh, nagmamaganda at nag-iinarte pa habang nanonood. Pero sa huli, napapahiya na rin pala ang gaga. Kung ako sa'yo, wag mo nang lalapitan yun kasi baka mahawaan ka lang ng anghit niya kapag lumapit ka. Hayaan mo na. Baka may pinagdadaanan lang yun kaya napapabayaan niya ang sarili niya ng ganun. Pero alam mo, bago ako nagpunta dito kanina, nakasalubong ko siya eh. Akala ko nga pupunta siya rito kasi nakaligo siya. Saka maganda ang suot niya ha. Ah, talaga? Nakasalubong mo siya at nakaligo siya? Oo. Aba, malaking himala yun. Hindi ako makapaniwala na kusa siyang naligo nang walang naguutos o nagagalit sa kanya. Siguro natauhan na dahil sa sobrang kahihiyan sa'yo kaya napilitang maligo at magkuskus ng katawan para bumangon ng konti. Pero alam mo, kahit siguro naligo na siya, naku, kapit na kapit pa rin ang anghit nun. Imposible naman kasing mawala yun sa isang liguan lang. Kaya mas mabuti pa, mag-focus ka na lang sa akin dahil ako, siguradong mabango ko araw-araw at hindi mo ikakahiya kahit saan mo pa ako i-date. Speaking of date, pwede ba kitang yayain bukas na lumabas kung hindi ka busy, ha? Ay, talaga ba? Oo. Yayayain mo akong lumabas? Eh, paano yan? Baka naman friendly date lang yan, ha? Ayoko ng ganung setup, ha? Gusto ko malinaw kagad ang intensyon ng lalaki sa akin bago ako sumama sa kanya para hindi ako magmukhang tanga sa huli. Hindi ito friendly date lang, Sandra. Malinaw naman ang intensyon ko sa'yo eh. Di ba sabi ko sa'yo kanina sa chat na manliligaw ako sa'yo? Kaya nga ako nagpunta ngayon dito eh, para maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Kaya sana pumayag ka sa first date natin bukas ha? Grabe ka talaga, diretsahan, ha? Walang preno-preno. Ang bilis mo talaga. Bilib ako sa'yo. Pero sige na nga, dahil mapilit ka at ang gwapo mo naman talaga, pag-iisipan ko muna kung sasama ako. Kasi may malaking problema pa eh. Problema? Eh, anong problema yun? May boyfriend ka na ba na magagalit sa akin? Sabi mo dun sa may covered court eh, single ka eh. Single naman talaga ako eh, kaya walang magbabawal na lalaki sa akin. Ang problema ko si Milet. Eh paano? Crush na crush ka nun eh. Ha? Seryoso ba talaga yan? Si Milet? May gusto sa akin? Oo nga, seryoso ako. Gusto ka nga niya talaga. Bakit bigla kang natawa dyan? Ay, wala. Naisip ko lang ulit yung nangyari kanina. Alam mo, sana nga magbago na talaga siya eh. Sayang kasi eh. Maganda pa naman sana siya kung tutuusin. Pero halimbawa lang na tatanungin kita ha, Jeric. Sige. Paano kung nasalo mo siya at halimbawa naman bagong ligo siya at maayos ang sarili niya? Sa tingin mo ba magugustuhan mo siya ha? Mahirap sabihin kasi hindi ko naman siya kilala ng personal eh. Pero sa totoo lang, kahit gaano pa kaganda ang isang babae, kung sa unang pagkikita pa lang turn off na agad dahil hindi marunong mag-alaga sa sarili, mahirap nang bawiin yun. O siya, wag na nga natin siya pag-usapan. Ano, tuloy na tayo bukas ha? Susunduin kita. Sige, sure. Sige. Pero wag mo nang ipaalam ito kahit kanino ha. Ayokong makarating to kay Milet eh. Baka magalit sa akin. Iisipin nun, nilabag ko yung girl code namin bilang magkaibigan. Naku, huwag ka mag-alala. Sikreto lang natin tong dalawa. Walang makakaalam na ibang tao. Pagkasabi niya ay nagpaalam na si Jerry kay Sandra. May pabeso-beso pa silang nalalaman kaya lalong nagngit-ngit ang kalooban ko. Nauna na akong lumabas sa pinagtataguan ko at walang lingon-likod akong umalis sa lugar. Habang naglalakad, hindi ko mapigilang mapaiyak dahil sa lahat ng mga masasakit na salitang narinig ko. Grabe yung panlalait nila. Pinagtatawanan nila ako ng patalikod. Masamang-masama ang loob ko dahil sa galit, sa selos at sa sobrang pagkapahiya. Halos murahin ko sa isip ko ang traidor at malandi kong kaibigan. Diretso na akong umuwi ng bahay at pumasok sa aking kwarto. Nahiga ako sa aking kama at doon humagulgol ng napakalakas. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa mapagod ang aking mga mata, hanggang sa bigla na lang akong may naalala.
Naalala ko ang mga usap-usapan ng mga matatanda sa tindahan. Tungkol ito sa malakas daw na mangkukulam sa kabilang baryo na si Mang Gadon. Tama, tama. Si Mang Gadon ang makakatulong sa akin. Kung ayaw nyo sa akin dahil madumi ako, tingnan natin kung anong itsura nyo kapag kayo naman ang naging madumi at mabaho. Titignan natin kung mamahalin nyo pa ang isa't isa. Lalo ka na, Sandra. Ngayong nalaman ko ng tunay mong anyo, humanda ka. Dahil hindi ako papayag na maging masaya kayo. Gagawin ko to, no? Pupuntahan ko si Mang Gadon bukas na bukas din. Binuo ko ang desisyon ko sa gabing yon. Wala na akong pakialam sa kung anong mangyayari. Ang mahalaga sa akin makaganti. Gusto kong makita ang pagbagsak nila Sandra at Jeric. Gusto kong maranasan nila ang matinding pandidiri sa kanila ng mga tao. Sinubukan kong pumikit pero hindi na ako nakatulog dahil sa labis na pag-iisip. Gising ako hanggang sa sumikat na ang araw. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, maaga akong sumakay ng tricycle at nagpahatid sa kabilang baryo. Bumaba ako sa mismong boundary at doon ako nagtanong-tanong kung saan makikita ang bahay ng matanda. Nakarating ako sa liblib na bahagi ng baryo. Puno ng malalaking puno ng balete at kawayan ng paligid. Madilim dito kahit umaga na dahil sa kapal ng mga dahon sa itaas. Nakita ko ang isang maliit na kubo sa dulo ng daan, malapit sa sapa. Naglakad ako palapit sa pinto. Tao po! Mang Gadon! Nandyan po ba kayo? Sino ka? Bakit ka pumunta rito sa bahay ko? May ipapakulam po ako sa inyo. At sino namang hudas ang nagsabi sa'yo na isa akong mangkukulam, ha? Napakadiretso mo kung magsalita, iha. Hindi mo ba alam na nakaka-insulto yung ginagawa mo? Bigla ka nalang papasok dito sa bakuran ko? Tapos sasabihin mo sa mukha ko na may ipapakulam ka sa akin? Marami po eh. Marami pong hudas talaga nagsabi na isa kayong mangkukulam. Huwag niyo na pong ipagkaila sa akin kasi marami naman pong nakakaalam na isa talaga kayong mangkukulam at kinatatakutan ng lahat. Pero hindi po ako natatakot. Pumunta ako dito dahil alam kong kayo lang ang may kayang gumawa ng gusto ko. Anak ng tokwa naman, hindi nga ako mangkukulam. Mang Gadon naman eh. Please naman oh, ang layo-layo ng nilakad ko para hanapin ko kayo. Tapos magde-deny lang kayo ng magde-deny dyan. Ano ba kasi ang gusto mong mangyari? Gusto ko pong maghiganti sa kaibigan kong traidor at sa lalaking akala mo ay kung sinong pogi. Sinaktan nila ako eh. Pinahiya nila ako dahil dugyot daw po ako. Gusto kong maranasan din nila ang naranasan ko. O siya. Pumasok ka muna sa loob ng kubo ko at doon tayo mag-uusap. Pumasok ako sa loob ng kubo. Medyo madilim din sa loob dahil walang bintanang nakabukas. Ang tanging ilaw lang ay nanggagaling sa isang pirasong pulang kandila na nakasindi sa ibabaw ng maliit na altar sa sulok. May mga nakasabit ding tuyong dahon at ugat ng puno at mga bungo na maliit na hayop sa dingding. Umupo si Mang Gadon sa upuan at sumunod naman ako. Ano ang pangalan ng mga taong gusto mong saktan? Si Sandra po at si Jeric. Ang pangungulam ay hindi madaling gawin, iha. Nangangailangan to ng mabigat na kapalit at kailangan ko ng gamit mula sa kanila. May dala ka ba ngayon? Wala po akong dalang gamit nila ngayon eh. Hindi ko po alam na kailangan pala yun. Kailangan ko ng hibla ng buhok nila o kaya naman piraso ng suot nilang damit. Kung wala yan, hindi ko sila makukulam. Hindi ko mapapadala sa kanila ang aking mga alagad. Kukuha po ako. Madali lang naman kumuha sa bahay nila Sandre. Palagi akong pumupunta doon. Bukas na bukas din dadalhin ko rito ang mga kailangan nyo. Mabuti kung ganun. Pero ito ang tatandaan mo ha. Kapag sinimulan na natin ito, mahirap nang itigil at ipagwalang bisa. Kaya pag-isipan mo ito ng mabuti bago ko gawin. Napag-isipan ko na po ito ng ilang beses, Mang Gadon. Mabuti pa gawin nyo na. Magbabayad po ako maski magkano. Gusto ko talaga magdusa sila ng husto para pagsisihan nila ang mga pang-iinsulto sa akin. Gusto kong maramdaman nila ang pandidiri ng lahat ng tao. Madali lang yan. Basta kumuha ka ng gamit nila. Magkita na lang tayo ulit dito bukas ng gabi
pagkatapos lumubog ang araw. Sige po, darating ako. Maraming salamat po, Mangga Don. Tumayo na ako matapos ang naging pag-uusap naming dalawa. Pakiramdam ko, gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong may paraan para makabawi ako sa dalawa. Lumabas ako ng kubo ni Mangga Don habang naririnig ko ang mahinang tawa ng matanda sa likod ko. Naglakad ako pabalik sa gitna ng baryo at doon na ako ulit sumakay ng tricycle pauwi naman sa baryo namin. Tanghali na nang pumunta ako sa bahay nila Sandra. Alam kong wala ang mama niya dahil nagtitinda sa palengke. Nakita ko si Sandra sa likod bahay nangunguha ng mga pinatuyong damit. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan para hindi niya mapansin kagad ang balak ko. Sandra! Oh, Milet, ikaw pala. Uy, mabuti naman at nandito ka. Kumusta ka na? Ayos lang naman. Maski hindi ako imbitado sa handaan mo kagabi. Naisip ko lang kasi baka galit ka pa rin sa akin eh. Uy, sorry na ha kung na-offend kita. Wala yun. Kaya nga ako nandito eh. Para makipag-ayos sana sa'yo. Yun eh kung gusto mo pang makipag-ayos sa akin. Aba, syempre naman gusto ko yun ano. Halika dun tayo sa bahay, magmerienda tayo. Sige. Pero tutulungan na muna kita sa pagkuha ng mga sinampay mo. Oo, sige. Pero mauna na ako sa loob ha, para maipaghanda kita ng pagkain. Pagtalikod niya ay naglakad na ako patungo sa sampayan. Tinignan ko ang mga damit na nandoon. Nakita ko damit yun ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ang isa doon. Isang jersey na may tatak na number 14. Kilala ko ang may-ari ng jersey na yun eh. Walang iba kundi si Jeric. Inabot ko ito kagad at nilagay ko sa aking bag. Pagkatapos pumasok na ako sa loob ng bahay para ilagay ang mga tuyong damit sa ibabaw ng higaan niya. Pagtingin ko sa paligid ng kwarto niya, nakita ko ang suklay sa ibabaw ng tukador niya. Lumapit ako doon at tinignan ng suklay. May mga hibla pa ng kanyang buhok na naiwan doon. Maingat ko itong kinuha at itinago sa bulsa ko. Milet, okay ka lang ba dyan? Halika dito na muna tayo sa kusina. Oo, ayos lang ako. Sige, susunod na ako sa'yo. Pagtalikod niya, napangiti ako. Ang ngiting yon hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa tagumpay ko sa pagnanakaw. Hawak ko na ang buhay nilang dalawa at oras na para ibigay ko ito sa pangangalaga ni Mangga Don. Eksakto 6:00 ng umaga nang bumiyahi ulit ako pabalik sa bahay ni Mangga Don kinabukasan. Nang kumatok ako, binuksan kaagad ni Mangga Don ang pinto. Dire-diretso kaming pumasok sa tapat ng pulang kandila sa may altar. Dala mo ba ang mga kailangan ko, Milet? Opo. Ito po ang buhok ni Sandra at ito naman po ang damit ni Jeric. Mabuti naman kung ganon. Akin na. Heto po. Ngayong kumpleto na ang lahat. Hawakan mo itong palayok kasabay ko, Milet. Dito ko ilalagay itong mga personal na gamit at buhok na dinala mo. Habang ginagawa ko to, isipin mo ng gusto ang mga mukha nila. Damhin mo yung tindi ng galit mo sa dibdib mo. Sabihin mo sa akin, anong klaseng parusa at paghihirap ang gusto mong ibigay ko sa kanila? Gusto ko po silang tubuan ng mga sugat, yung nagnanaknak at mabaho para iwasan sila ng mga tao. Gusto kong mamaga ang balat nila at maglabas ng mabahong nana para pandirihan siya ng mga tao tulad ng pagpapakita nila ng pandidiri sa akin. At si Jeric naman, ano ang gagawin natin sa kanya? Gusto ko pong manghina siya. Gusto kong sumakit ang buong katawan niya at hindi na makatayo para mawalan siya ng silbi. Masusunod ang gusto mo, Milet. Magsisimula ng maglakbay ang mga alagad ko patungo sa kanila ngayong gabi. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Mangga Don ang isang mahabang karayom at paulit-ulit na itinutusok sa loob ng palayok kung saan magkakasamang nakalagay ang mga buhok at damit nila Sandra at Jeric. Kasabay nito ang kanyang mahabang pagbulong ng isang wikang hindi ko maintindihan. Ang apoy ng pulang kandila ay biglang lumaki at tila sumasayaw. Nakaramdam ako ng takot. Pero mas nangibabaw ang pananabik na makita ang resulta ng ginawa niya. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang ritual. Oras na para umuwi. Samantala, 2 araw ang lumipas matapos ang ritual ni Mangga Don, naglalakad ako sa kalsada nang makita ko ang mama ni Sandra na nagmamadaling lumabas ng bahay nila. May hawak siyang maliit na botelya ng gamot.
Mukhang balisa siya at mukhang takot na takot. Lumapit ako sa kanya para magtanong at sinabi niya sa aking may sakit daw ang kanyang anak na si Sandra at ang kanyang pamangkin. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay nila Sandra nang hindi na nagpapaalam sa kanyang mama. Dumiretso ako sa kanyang silid at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Agad na sumalubong sa aking ilong ang isang napakabaho at malansang amoy mula sa loob. Nakahiga si Sandra sa kanyang kama, umiiyak ng malakas habang hawak ang kanyang mga braso. Puno ang buong katawan niya ng malalaking pigsa na nagnanaknak at naglalabas ng madilaw na nana. Sandra, anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang buong katawan mo? Milet, mabuti naman at pumunta ka rito. Ang sakit, Milet. Hindi ko na kayang hapdin ang mga sugat na ito sa balat ko. Masakit ang buong katawan ko sa tuwing gagalaw ako sa higaan ko. Aray, ang sakit-sakit. Hindi ko na kaya. Kawawa ka naman. Nagpa-doktor ka na ba, ha? Anong sabi? Oo, dinala na kami sa ospital pero wala silang makitang sakit namin. Binigyan nila ako ng reseta pero baliwala lang. Hindi naman ako gumaling sa mga gamot na binigay nila sa akin eh. Hala, Sandra, kung pati ang mga doktor sa ospital walang mahanap na sakit nyo, paano na yan? Sobrang nakakaawa yung itsura mo ngayon ah, at saka nakakadiri. Kaya nga eh, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pagkasabi noon, napayuko ako pero hindi para umiyak, kundi para ngumisi. Napatunayan ko na, tumalab na nga ang kulam kay Sandra. Masaya ako kahit alam kong kasalanan ko ang ginawa ko sa kanila. Alam kong masama ang kulam pero wala akong pinagsisisihan. Sila ang nauna. Sila ang nagparamdam sa akin na wala akong kwenta dahil lang sa ayaw kong maligo at mag-ayos. Ngayon mararanasan na nilang mabuhay ng pinandidirihan sila. Samantala habang pinanonood ko ang paghihirap ni Sandra, may narinig din akong dumadaing mula sa kabilang kwarto. Kilala ko ang boses na yun. Sigurado ako kay Jeric yun. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kabilang kwarto matapos magpaalam kay Milet. Pagdating ko sa kwarto, nakita kong nakahiga si Jeric at hindi makakilos. Tapos masakit na masakit daw ang kanyang mga buto-buto. Kawawa ka naman. Pero teka lang Jeric, bakit ka nandito sa bahay nila Sandra? Nagsasama na ba kayong dalawa ha? Kaagad-agad? Hindi ah. Paanong magiging kami eh? Magpinsan kami ni Sandra. Ano? Magpinsan kayo? Pero bakit tong gabing birthday ni Sandra? Narinig kong niyaya mo siyang makipag-date. Yun ay dahil nagsisinungaling kaming dalawa. At umaarte lang kasi alam naming nakikinig ka. Oo, nakita ka namin na nagtatago sa likod ng isang puno. Kaya sadya lahat ng mga sinabi namin dun kasi gusto namin magbago ang pananaw mo tungkol sa kalinisan. Sabi kasi ni Sandra, hindi mo daw inaalagaan ang sarili mo eh. Kaya humingi siya ng tulong sa akin at… Hindi! Bakit niyo naman ginawa yun? Alam niyo bang labis akong nasaktan sa mga narinig ko ha? Grabe kayo! Ang sasakit kaya ng panlalait na ginawa niyo tungkol sa katawan ko. Sinadya talaga namin na sabihin ng mga salita na yun tungkol sa dumi ng katawan mo at sa hindi mo paliligo dahil yun lang ang naisip namin paraan para magbago ka. Sinabi sa akin ni Sandra na ilang buwan ka na niyang pinagsasabihan ng maayos tungkol sa kalinisan. Pero palagi mo siyang inaaway, sinusungitan at hindi mo siya pinakikinggan. Kaya gumawa kami ng ganyang eksena para magising ka at matuto kang mag-alaga sa sarili mo. Naisip namin na baka kapag narinig mo ang mga salitang yun mula sa lalaking gusto mo, dun ka makakaramdam ng hiya at magbabago ka na. Hindi maaari ang sinasabi mo, Jeric. Hindi ako naniniwala sa inyo. Maniwala ka sa akin. Wala kaming relasyon ni Sandra. May aaminin ako sa'yo. Ikaw talaga ang gusto ko mula pa nung una, hindi si Sandra. Bago pa man ang araw ng liga ng basketball dito sa lugar nyo, palagi ka nang kinikwento sa akin ni Sandra tuwing nagkakausap kami. Nireto ka niya sa akin dahil nag-aalala siya sa iyo ng gusto. Sinabi niya sa akin na gusto niyang sumaya ka ulit at makalimutan mo ng matinding heartbreak mo nung bigla ka na lang iwan ng ex-boyfriend mo nang walang pasabi na 1 taon na ang nakalipas.
Natigilan ako sa aking narinig mula kay Jeric. Napahawak ako sa aking dibdib dahil sa matinding gulat at takot. Hindi ko kasi alam kung paano nalaman ni Sandra ang tungkol sa breakup namin ng boyfriend ko. 1 taon na ang nakalipas nung mangyari ang bagay na yon at hindi ko yon ipinagsabi kahit kanino sa mga kakilala ko. Kahit ang sarili kong mama, walang alam tungkol sa tunay na dahilan ng aking pagkadepres. Samantala dahil sa nangyari, doon ko napagtanto na lihim pala akong binabantayan at inaalagaan ni Sandra dahil sa labis na pagmamalasakit niya sa akin bilang matalik na kaibigan. Gumawa lang pala sila ng paraan ni Jeric para gisingin ang natutulog kong sistema at para bumangon sa pagkakadapa. Ang tindi ng pagsisisi ko nang marinig ang lahat ng bagay na yon. Diyos ko, ano ba tong nagawa ko? Milet, bakit ka umiiyak? May problema ba? Bakit takot na takot ka ngayon habang nakatingin sa akin? Jeric, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa nagawa ko sa inyong dalawa. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Hindi ko alam na para sa kabutihan ko lang pala ang lahat ng ginawa niyo at sinabi niyo ng gabing yun. Ha? Teka lang, hindi kita maintindihan eh. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Kasi basta patawarin niyo ako. Kasalanan ko ang lahat ng pagdurusan niyo ngayon eh. Aalis na ako. May kailangan lang akong puntahan para gumaling na kayo. Milet, ano ba talagang ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? May alam ka ba sa sakit na dumapo sa amin ni Sandra? Magpaliwanag ka naman sa akin. Hindi ko na nagawang sagutin pa ang mga tanong ni Jeric. Umiyak ako ng tuloy-tuloy habang nakatingin sa kanyang mga nagnanaknak na sugat sa braso at sa kanyang muka. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoong dahilan na ako ang may gawa ng lahat ng paghihirap nila dahil sa pagpunta ko kay Manggadon para ipakulam silang dalawa. Tumalikod ako ng mabilis at lumabas ng kanyang kwarto upang pumunta kagad sa lugar ni Manggadon para bawiin ang kulam bago pa maging huli ang lahat para sa aking kaibigan at kay Jeric. Manggadon! Manggadon! Tulungan po ninyo ako! Pakiusap po, bawiin niyo po ang sumpa at kulam na ginawa niyo kina Sandra at Jeric! Ano yung sinasabi mo, Milet? Akala ko ba'y sagad ang galit mo sa dalawang yan, kaya mo sila gustong pagdusahin. Ngayong gumagana na ang kulam, bigla ka na lang babalik dito para ipabawi ang lahat? Nagkamali po ako ng hinala eh. Mabubuting tao po sila at nagmamalasakit lang sa akin. Maawa po kayo sa akin oh. Itigil niyo na po ang pagpapahirap sa kanila. Hindi ganon kadali ang hinihiling mo, Iha. Baka mahirapan tayo dahil nakakabit na ng gusto sa katawan nila ang sumpang ibinigay ko. Dahil sa matinding takot at pagsisisi, tuluyan na akong lumuhod sa harap ni Manggadon habang umiiyak. Hindi ko na iniisip kung marumi ba o maputik ang sahig ng kubo niya, basta lumuhod na lang ako sa harapan niya. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga bisig at ang mga sunod-sunod na pagtulo ng luha ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang magkabilang binti niya, halos isubsob ko na ang buong mukha ko sa kanyang mga paa para lang magmakaawa. Sobrang sikip ng dibdib ko dahil sa labis na konsensya at alam kong hindi ko kakayanin sa buong buhay ko kung may mangyaring masama kina Sandra at Jeric dahil lang sa aking galit at katangahan. Umaasa ako na mapapalambot ko ang puso ng matanda at maaawa siya sa kalagayan ko. Sige na po, Manggadon. Gagawin ko po ang lahat. Hihingi ako ng tawad sa inyo araw-araw. Basta po patigilan niyo na po ang sakit nila. Huwag po ninyong hayaang mamatay sila ng dahil sa akin. Sige, tumayo ka na dyan. Dahil nakikita ko naman na totoong nagsisisi ka. May isang paraan para magamot ang mga sumpa sa kanila. Pero kailangan mong gawin ang eksaktong sasabihin ko sa'yo. Ano po yun? Sabihin niyo po, gagawin ko po kagad ngayon din. Kailangan mong umuwi sa bahay nyo at maligo ka dun. Pero ang lahat ng tubig na gagamitin mo at papatak mula sa katawan mo, kailangan mong sahurin at ipunin sa isang balde. Pagkatapos, yung tubig na pinagliguan mo ang dadalin mo sa kanila para ipanlinis sa buong katawan at sa mga nagnanaknak nilang sugat. Po, totoo po ba yan, Manggadon? Hindi ba nakakadiri yun? Baka naman po lalong maimpeksyon ng mga sugat nila sa katawan kapag maruming tubig ang ipinamunas ko sa kanila. Aba, naniwala ka sa kapangyarihan ng kulam ko nung una, hindi ba?
Pero dito sa gamot na hinahatol ko sa'yo ngayon ay hindi ka maniniwala. Kung ganon, kung ayaw mong maniwala sa utos ko, madali lang naman ang isang solusyon. Pwede namang ikaw na lang ang sumalo ng ginawa mo sa kanila. Gagamutin ko sila ngayon gamit ang kapangyarihan ko. Pero ang buong sumpa at lahat ng bigsa nila ay malilipat sa katawan mo. Ay, naku, wag naman po. Huwag po ninyong ilipat sa akin yung sumpa. Hindi na nga po ako naliligo palagi ngayon tapos magkakaroon pa ako ng ganyang karaming pigsa sa buong katawan. Maliligo na lang po ako para may panggamot sa mga katawan nila ngayon din. Kung gano'n ay bilisan mo na ang pagkilos mo bago pa tuluyang lumala ang kalagayan ng dalawang biktima mo. Agad akong tumayo mula sa pagkakaluhod at mabilis na tumakbo palabas ng bahay ni Mang Gadon para umuwi at gawin ang kanyang inutos. Halos araw-araw kong ginagawang eksaktong utos ng matandang mangkukulam. Ako mismo ang matyagang nagpupunas at naglilinis sa mga nagnanaknak na pigsa nila Sandra at Jeric gamit ang tubig na pinagliguan ko. Hindi naging madali ang proseso dahil inabot din ng kalahating buwan bago tuluyang natuyo ang mga pigsa ni Sandra at bago nakatayo at nakakilos ng maayos si Jeric. Nang makita kong magaling at malakas na silang dalawa, sinadya kong hindi muna magpakita o magparamdam sa kanila ng halos 1 linggo. Ginamit ko ang mga araw na yon para asikasuhin ko ng husto ang sarili ko. Kaya naman nang bumisita silang dalawa sa bahay namin para kumustahin ako, laking gulat nila nang pagbuksan ko sila ng pinto. Hoy, Milet! Ang ganda mo! At ang bango mo pa! Oo nga, ang ganda mo! Sobra! Napangiti ako nang marinig yung mga compliment nila sa akin. Sa bagay, sino ba namang hindi magugulat? Bagong reband ang buhok ko, tapos malinis na akong tignan dahil natuto na akong maglinis ulit ng sarili ko. Maayos at maganda ang suot kong bestida at amoy orchids pang suot kong pabango. Samantala, literal na namula ang buong mukha ni Jeric. Hindi niya talaga maalis ang kanyang tingin sa akin habang si Sandra naman napangiti ng malawak at agad akong niyakap dahil sa tuwa. Doon tuluyang natapos ang aming problema at mga hindi pagkakaunawaan. Naging formal ang panliligaw sa akin ni Jeric. Pumupunta siya sa aming bahay gabi-gabi at maayos na nagpaalam kay Mama Welina. Dahil sa kanyang tiyaga, napatunayan kong seryoso naman talaga ang kanyang intensyon. Sinagot ko siya pagkalipas ng 3 buwan at opisyal na naging kaming dalawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Winnie. Bago ako magtapos, gusto kong ibahagi ang natutunan ko sa karanasang kong ito. Napagtanto ko na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang ginagawa para sa ibang tao o para magustuhan ng lalaki. Kahit may pinagdaanan akong lungkot noon, hindi naman tamang pinabayaan ko ang kalinisan ng katawan ko dahil responsibilidad ko ito. Ang depresyon ay nakakawala ng gana sa buhay, pero ang pagpapabaya sa sarili hindi kailanman magiging solusyon para gumaan ulit ang iyong pakiramdam. Natutunan ko rin na ang tunay na pagmamahal ng kaibigan ay yung marunong sumita kapag nagkakamali ka at handang magsalita para sa ikabubuti mo. Ngayon mas pinapahalagahan ko na ang kalusugan ko dahil kung hindi mo rerespetuhin at aalagaan ang iyong sarili, mahihirapan din ng ibang tao na ibigay ang respetong nararapat para sa iyo ngayon at sa mga susunod pa ninyong pagkikita. Ang isa sa mga fans ninyo, Milet. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Yun! Shoutout po kina Noemi Acosta, Kay Maricel Amo, kay Rudy Sanchez, kay Joy Maribel, at kay Butterfly na nag-comment sa manunulot na Tsahin Upload. Ang sabi po niya, maging tapat sa taong minamahal, huwag mang-agaw dahil lang sa inggit. Salamat po sa maganda at may aral na kwento. Galing ni Ma'am Winnie, ang daming voice na nagagawa. At kay Sir also, ang gagaling po ninyo. yun, salamat. Salamat po sa napakagandang comment po ninyo. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan ng lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload,
Pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konti na lang po at marireach na po natin ang 100k subscribers. Yun! Siyempre, hindi po namin marireach yan kung wala ang tulong ninyo ha. Oo. Salamat po sa inyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Kita-kits po, Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!